Ang October 1 na Pasko ng Kapanganakan na sa aming samahang iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus Tindig Katao Inc. ay okasyon kung saan ang uha ay umalingaw-ngaw na dapat ay NEWS, news sa buong mundo. Subalit hindi nalaman ng mga tao ang balitang iyon, nakahulugan ng uha dahil inilihim sa atin ng mga unang nagturong Kastila na gumawa ng pundasyon ng ating saligang batas at ang simbolismo ay piring sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan. Sa kasalukuyang kaganapan sa luntiang pulong ito sa Balitaan sa Rembrandt, noong October 3 ay ginanap ang Presscon dahil ang October ay National Children's Month at may temang Bata, kasali ka, ikaw ay mahalaga. Ang Presscon ay binuksan sa pamamagitan ng isang panalangin. Kondisyonan po ninyo ang mga narinig kasabi ng media, mga anghel ng balita, para maparating ang aming mensahe na bata, kasali ka, ikaw ang mahalaga. Kondisyonan po ninyo ang mga social workers na aming bibigyan ng karangal. For October, yun yung ating National Children's Month ay meron Presidential Proclamation number 267 na inisyo noong 1993. Ang ating theme for this month na ating pinag-celebrate na Children's Month ay Children's Participation. Bata, ikaw ay mahalaga. Lahat po kami dito na nasa harap ninyo ay mag-share ng ano po yung kahalagahan ng Children's Month sa bawat council na nandito na nagre-representa at sa DSWD, and then i-relate nila kung ano yung mga magandang naganap, magandang accomplishment ng bawat ahensya patungo sa child participation. Ako po ay si Secretario Vivi La Rosa ng Kaisahang Buhay Foundation at ako'y nagagalak na kinuha ako ni Emilia maging kasali sa committee na pipili ng outstanding government social worker na tumulong sa title nila. Pagdating po sa Juvenile Justice and Welfare Council, medyo bagong council po kami. We were established in 2006. We used to be attached po sa Department of Justice. At nagkaroon po tayo ng bagong batas, yung tinatawag nating RA 10630. Nilipat po kami sa DSWD at ginawa po kaming independent, autonomous agency para po kaming CWC. Ano po yung mga milestones na nangyari po sa amin in relation to child participation? Doon po sa RA 10630, yung pong bagong batas natin, binago po yung structure ng JJWC. Dati po, national lang po ito base. Ngayon, meron na po tayong regional JJWC. So, we expanded po. And from that expansion, the membership also changed. So, meron na po tayong addition ngayon ng representatives ng mga youth and children sectors mismo doon sa membership po ng RJJWC. Ano po yung significance nito? When it comes to decision making, children are represented in the RJJWC. Pagdating naman po dun sa isa pa naming milestone, as part po of Children's Month, ang 4th week po nun, dineclare din po ng ating President bilang Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. So every 4th week of October, we celebrate it po sa JJWC. Kasama po namin yung CWC at yung iba pang mga child rights organizations and coordinating agencies. Kasama din po doon yung participation ng mga bata. Sinasama po namin sila sa mga activities namin. Lastly po, of course, yung very controversial po nating issue on minimum age of criminal responsibility. Nung nagkaroon po tayo ng efforts doon sa Congress na pababaan ito, isinama po namin yung bata, nag-participate po sila para i-oppose yung lowering na yun last May. Si Attorney Mia Castro, I represent po Consuelo Foundation. Ito po kaming private foundation founded by the late Donna Consuelo Zobel Alzer. So, 25-year-old foundation po kami, and we support and implement programs on child abuse prevention and treatment all over the country. Natutuwa po kami, maraming salamat Eric sa pag-invite, sa pag-organize at lalong-lalo na sa ating mga media friends. Kasi para sa akin, isang child advocate and member of the NGO non-profit
philanthropic community. Ang pagdalo niyo po dito, yung mere presence niyo ay isang malaking simbolo na nakikita niyo na mahalaga ang mga bata. And swak po siya dun sa theme natin ngayon na bata, kasali ka, ikaw ay mahalaga. And maybe, it's not just pag-celebrate po ng National Children's Month, it's not just parang a symbolic thing, but hopefully we really take the time to reflect on the issues affecting our children in the country. Kasi sabi nga nila, kung ano yung kondisyon ng mga kabataan sa ating bansa, yun ay isang refleksyon ng lipunan at ng ating maturity as a country, as a nation. So, natutuwa po kami that we were invited by DSWD, CWC, Director Pat, our friends here. And yung siguro pong specific lang po na participation din namin dito sa month-long celebration na ito ay yung pag-partner po namin with DSWD and CWC dun sa sa isang search po for exemplary social workers na tumulong sa Yolanda. So, si Director Paco will explain a little bit more about it later. Pero siguro yung sa amin lang po sa Consuelo, gusto ko lang pong i-share kung bakit po namin itong naisipang suportahan. Kasi after Yolanda po, kagaya po ninyo at maraming mga non-profits and other government agencies, tumulong din po kami and ongoing we are conducting a disaster response project for 3 years. And ako po personally and my colleagues, nakita po namin, na-witness namin yung dedication ng mga social workers on the ground in the different regions na tinamaan ng Yolanda. And nakaka-inspire po talaga kasi yung kanilang selfless dedication ay damang-dama at makikita natin na day in and day out they would be working and serving others in spite of the fact that sila rin po mismo ay mga nabiktima. Sila rin po ay nawala ng bahay, nawala ng mga kamag-anak, mga loved ones, and yet they're there to serve, performing their duties. And ako po talagang na-inspire kami doon, so lumapit po kami sa CWD and DSWD and invited them that, maybe it's about time we recognize the social workers. Kasi usually, di ba po maraming mga ibang professions na recognize mga police, mga guro, and maganda pong bagay yun. Pero yung mga social worker, parang they're always po behind the scenes. And isa po siyang napaka-noble na profession because para sa akin, isa lang siya, maraming profession, like ako, kami, lawyer, hindi panyera. Pero yung social work profession po, ito yung profession na talaga ang sole purpose ay makatulong sa kapwa. So talagang napaka-ano po. And in my work rin before, yung mga attending, prosecuting mga child abuse cases and working with other child advocates, kita-kita talaga yung dedication ng mga social workers. So, isang maliit na bagay lang po ito sa pakikipaglakas namin sa National Children's Month. And we're very, very honored that we are part of it and we were able to tap into very, very distinguished people like nga po si Sherry na tumutulong po sa amin dun sa aming technical working group, different kinds of non-profit leaders and government leaders para makahanap talaga and mabigyan ng parangal at ng reward. At let's hear from Asek John Romo tungkol naman sa participation ng DSWD. Parte naman sa DSWD, ano ang mga programa in support of child protection, participation. Hindi lang ito na tinatanggap namin na isa sa mga prinsipyo o karapatan ng mga bata. Bigyan mo ng buhay ito in specific centers and institutions. Ang DSWD ho ay mayroong rehabilitation center for children kung saan nandito yung mga children in conflict with the law. We have one center per region. Dito ho may kinreate in 2012 Child Participation Council. Sa unang pagkakataon, binigyan ng isang struktura at saka opportunity ang mga wards natin na maka-participate sila in running the center for their own rehabilitation. Ang tawag dito ay Child Participation Council, kung saan ang lahat ng mga kabataan na nandoon sa center na yun, nag-i-elect sila ng mga kanilang mga officers
So the usual president, vice president, secretary. Depende na sa dami ng cottages per center, meron silang ini-elect na representative to represent the children in a particular cottage. So merong mga 5 o 7 mga cottages. They constitute now the Child Participation Council. Meron silang 1 taon na term of office to serve their co-wards or children in the center. Ang kanilang mga activities, nire-raise nila sa ang mga issues and concerns na sa tingin ng mga kabataan nakaka-apekto sa kanila. Ito ay dinadala nila sa center management for resolution. Binibigyan din sila ng responsibility to co-manage the activities. Kasi dati, mga house parents natin, social workers, sila ang nagli-lead dito sa mga activities na ito. But under this Child Participation Council, yung mga kabataan na mismo ang nagbibigay ng leadership, ng guidance sa kanilang mga kapwa kabataan kung paano i-implement, i-improve pa ang mga programa sa center. They also participate in the regular staff meeting of the center na dati hindi yan sila kasama. Mga social workers lang natin, government employees lang ang nagmi-meeting. Ngayon kasama na ang mga officers ng council na ito para tunay na meron sila ding ownership, meron silang responsibility in running the center. Yun ho ang para sa mga lalaki. Meron din ho tayong center, Hope for Girls, dito sa NCR, we call it Marilac Hills. Mga babae naman ang mga ito, victims of different types of abuse. Have the same structure. Meron ding Child Participation Council na binuo. May election din ng mga officers din nila. May representative per cottage. We have 5 cottages Marilac. Ganun din ang kanilang mga partisipasyon at saka mga function. May pagkakaiba ho dito sa Marilac. Kasama na ang bata doon sa committee ng donation. Usually kasi aside from the budget of the DSWD, maraming nagdo-donate from private persons, civil society groups, corporations, tumutulong sila dito sa mga centers natin. Kaya nagdo-donate sila, may pera, mayroong pagkain, mayroong supplies and materials. Dati, ang nag-a-account lang ito, government staff lang. Sa experience daw nila, maraming tanong ang mga kabataan, saan napunta itong mga donation na nalalaman nila. Kaya para maiwasan na ang mga ito, binigyan sila ng puwang opportunity. They sit as a member of the donation committee, pati inventory committee. So merong transparency, actually lahat ng dumarating, tinatanggap sa center, alam ng mga kabataan, nire-record nila ang mga ito. Then kasama rin sila sa pag-inventory kung anong mga nasa stock para alam nila kung ano pa ang meron dyan, ano na ang nagamit. Dahil ho sa may limitasyon ng DSWD in terms of our staff, yung mga officers na ito, sila mismo ang nagkakandak ng random check, binibisita nila without prior notice yung mga cottages. Kaya sila ang nakakatuklas na mayroong mga pera. Pinagbabawal ho ang pera sa Marilac Hills. Kahit galing pa sa kanilang mga magulang, hindi ho sila pinahahawak ng pera. Mayroon pang mga incident in the past na may alcohol na nakakapasok. Kaya sila na mismong mga kabataan ang mga nag-i-inspect at saka talagang i-ensure nila na huwag nilang gawin yon. And over time, napabawasan na rin itong mga incidents na ito. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Meron din tayong family development session. Ito isang activity ginagawa doon sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya. Every month, ang mga municipal or city links natin, minimit nila itong 25 to 30 beneficiaries. Ang isa sa mga modules or topics na pinag-uusapan dito, yung rights of children.
So sa tingin namin, ito ang activity natin that actually affects the rights of the children at the household level. Itong family development sessions, dito pinag-uusapan yung karapatan ng mga bata. Pinaalam, pinaiintindiho sa mga magulang na kahit bata pa sila, meron silang karapatan na dapat nilang tanggapin at saka tanggapin nila, bigyan ng puwang sa kanilang pamamahay itong mga anak nila na makapagsabi kung ano ang mga sa tingin ng mga anak nila na kailangan ayusin kasi naaapektuhan sila. Lalo na yung mga relationships ng tatay at saka nanay, which is common, no? May mga nag-aaway, naapektuhan ang mga bata. Na sana, mas malalim na ang pagtanggap ng mga magulang sa karapatan ng kanilang mga anak at saka bigyan talaga nila ng opportunity na makapagsabi kung ano ang kanilang mga damdamin, ano ang kanilang mga nararanasan na hindi maganda, ano ang mga dapat nilang gawin as a family. We have already 4.1 million families under the Pantawid right now, benefiting about 10 million children nationwide. At the regional level, this is a government structure, which is actually the counterpart of CWC, the Regional Subcommittee for the Welfare of Children. In the past, government representatives lang ang bumubuo nito. Pinag-uusapan ang issue ng mga children. Ngayon nandyan na rin ang mga permanent representatives ng children. Kasama na rin sila sa deliberasyon, sa decision making, doon sa mga issue affecting children. As part of the observance or celebration natin ngayong buwan ng Oktubre, merong gagawin na Regional Children's Congress in every region. Then towards the end of October, I think October 22 to 26, mag-host ang NCR ng National Children's Congress, kung saan mga leaders of children from all the regions magkukonvene dito sa Metro Manila. Actually, ginagawa na ito taon-taon to institutionalize this para mabigyan sila ng opportunity na ma-raise to the national level yung mga issues nila na sa tingin nila walang policy, wala pang programa, wala pang intervention na kailangan tanggapin at saka bigyan ng intervention ng government. Hopefully, that will be the culminating activity for the celebration of Children's Month. Anyway, I'd like to acknowledge the presence of Metro Media Press ng SSS dahil yung kanilang project din sa SSS ay nag-jive dito sa ginagawa ng CWC at ng DSWD. Tama ba? Bali kasi may launch ang SSS ditong September 25, yung ating peso fund, which is Personal Equity Savings Option. Kakaiba to, di ba sa atin, ito kasi clamor ng maraming tao na gusto nila malaking retirement pension. So ito ay bukod dun sa ating SSS regular, kasi under din to ng SS law na magtatag ang SSS ng isang provident fund. So ito tinatawag natin na peso. So ito kasi meron tayo para mas malaki yung ating may hulog dito para sa ating retirement, more on retirement. Dapat ang minimum mo yung hulog, including the employed, self-employed, voluntary, is 1,000 pesos aside dun sa maximum na SSS contribution. Ito kasi ay mas malaki ang magiging pension mo kasi naghahanap tayong malaking pension. So itong ginawa ng SSS, bukod sa regular pension, pwede ka dito mag-pension ng mas malaki. Kasi ang minimum na hulog mo dito is 1,000 pesos per month. So pwede ka rin maglagay maximum of 100,000 per annum. So malaki ang ano ito, balik natin sa pag nag-retire tayo, for savings, tax-free. So pag naipon na yan, ilalagay natin yan sa treasury ba ng ano natin yan, 5 years na mag-i-interest siya. So you almost 65% to 1,000 na savings mo ilalagay sa retirement, yung 25 para sa medical. Pwede mo siya kunin medical, tapos ang ano natin, yung 10% sa general purpose. Marami talagang problema ang kabataan ngayon. At lalong-lalo na pag-usapan natin yung bullying sa mga eskwelahan and so many others. Ay
bigyan niyo ako ng information about ano ba talaga nagagawa ng CWC sa mga kabataan. Bakit meron tayong Children's Month, no? Sabi ko nga kanina, may Presidential Proclamation 267 noong 1993. At magmula noon ay marami ng kaganapang nangyari, ano? At ito ay mga iba-ibang batas na ipinasa, no? Para sabihin na, para ipakita na ang gobyerno ay hindi binabaliwala ang mga sitwasyon ng mga kabataan na nagiging biktima ng iba't ibang klaseng pang-aabuso, violence, and yung exploitation. Marami ding council na na-create na, at ito ay 7 councils, no? May mga committees tayo na nag-address ng mga issue on trafficking. As I said, meron nga tayo ngayon Children in Conflict with the Law na bagong batas na ipinasa. At meron din tayong batas ng anti-child pornography, no? So, bawat batas na pinapasa ay may mga council yan. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng ibang plano ang bawat council. Dapat meron silang strategic plan, meron silang national plan of action para sa ganon magampanan ang pangangailangan, no? Along advocacy, yung sinasabi natin, ipalaganap paano ang prevention para hindi magkaroon naging biktima ang mga kabataan natin ng iba't ibang klaseng forms of violence and abuse. Prevention, sinasabi natin. Of course, malaki ang magagawa ng media. Kaya kami natutuwa na nandito ang ating partners sa media. Tulungan nyo kaming ipahayag sa buong Pilipinas na paano dapat mangalaga ang isang bata sa kanyang sarili para hindi siya maabuso, paano makakatulong ang pamilya, paano makakatulong ang family, ang komunidad, at of course the national. Kami na national agency, ang Council for the Welfare of Children, kami ang nagmo-monitor kung paano ini-implement ang mga iba-ibang batas. Ano ang mga programa at serbisyo ng iba-ibang department, no? Yung National Government Agency, ano ang mga naibibigay na intervensyon ng mga NGOs at yung ating mga civic organization. Isa yon. Pangalawa, ano ba ang pangangailangan ng mga stakeholders, yung mga nag-i-implement ng mga programa along capacity building. Meron din tayo yung programs and services. Ano ba yung mga programs and services? Kung yan ay nandiyan, sila ba ay responsive? Sila ba ay responsive? Sila ba ay relevant pa? Baka yung mga programa, yung panahon-panahon, ako'y bata pa. At si Eric ay bata pa. Yung pa ay significant pa rin. Yung pa ba ay tama, tumutugma. Kasi iba ngayon, meron tayong cyber pornography, napakalakas, napakabilis ng ating exposure ng mga kabataan natin sa mga online, no? So, meron din tayong council dyan. Karamihan ng council ay pinangungunahan, are chaired by the Department of Social Welfare and Development, no? So, again, yung prevention, ano ba yung capacity building, ano ba yung rehabilitation na sinasabi natin. Pag ikaw ay naging biktima, hindi pwedeng sabihin, nag-atras ako sa kaso ko, no? Hindi lang ganon. Kung nag-atras ako sa kaso ko, ano ang katungkulan ng mga adult para sa ganon ay ma-push yung mga kasong yun. Hindi lang yon. Kailangan maalagaan ang bata. Paano siyang ibabalik sa normal na sitwasyon at ang functionality na sinasabi natin, paano yung pamilya na naapektuhan, paano natin silang tutulungan din, at paano natin silang maibabalik sa normal. So, yun yung mga focus ng mga council natin, ng ating mga government agencies at different organizations. Now, kung National Children's Month naman, merong every year yan, no? Merong every year na tema. Bakit ngayon ang tema ay child participation? High time. Napakinggan na natin ang boses ng mga kabataan natin. Sa tingin nila, ang ginagawa ba ng gobyerno ay tama, sapat ba siya? Ang tingin ba nila yung nating ginagawang pagpaplano, kasi sabi nga nila, plano kayang plano para sa amin. Pakinggan nyo naman kami. And we believe that the children has malaki ang potential ng mga kabataan eh. Pag sila ang nagsabi, totoo yun. Dahil sila ang nakaka-experience nun, sila ang nakakakita, na ito ang mga issue. Pag sinabi nilang
isama niyo na ho kami sa pagpaplano, programa, kailangan marinig natin. Kasi kung minsan ang tendency, maggawa tayo ng mga programa pero hindi sila na-involve. So ngayon, ang Council for the Welfare of Children, meron na rin child representative na sinasabi. Meron kaming board, ang CWC. Meron siyang board composed of different agencies, government, at meron tayong NGO. At meron tayong child representative sa Council for the Welfare of Children. Sa board, meron siyang boses para bumoto, para magsabi na ito ay kulang, ito ay hindi tama. Down to the regional level, yung sinabi nga ni Asek Romo kanina, yung Regional Council for the Welfare of Children, meron na din child representative dyan. At ang pinakamaganda rin ngayon, pag pinag-usapan natin ang child protection, meron ng mga child protection policy. Meron ng child protection policy ang DepEd, ang DOJ, ang DSWD at iba-iba pang ahensya. Sa policy yon, nakalagay doon na ang mga bata ay dapat involve, mag-participate, at sila ay dapat magkaroon ng tamang pag-handle sa kanila. Pag-handle sa mga bata na nasa mga ahensya ng mga iba-ibang agency. Culminating kick-off natin, ang malaking walk for awareness ang mangyayari. Yun ay may 8,000 participants. Mga kabataan, mga adult, at iba-ibang ahensya. Meron kaming isinusulong na mga messages. Child participation, ang bata ay pwede mag-participate sa pagsugpo ng mga trafficking, pagsugpo ng mga child violence, iba-ibang klaseng violence. At yun ay meron din tayong ilo-launch na guidebook on child participation. Yun ang mag-guide sa lahat ng mga involved sa children kung paano ihahanda, paano isusulong, i-implement ang child participation. At meron din tayong Sipat Batang Photo Contest, may mga winners na doon, ilo-launch din natin, bibigyan sila ng award doon. At yung ating interagency against child pornography na poster advocacy, ilalahad din doon. Sa end of the month, marami tayong mga activities sa different agencies. Kami nga ay natutuwa na lahat ng ahensya ay nakipag-participate dito sa Children's Month. Maraming mga symposium, maraming mga art contest, photo contest. Ang Robinson ay nakipag-partner sa amin. Meron silang mga activities din. Ang SM, nag-provide sa amin ng venue for the art contest sa SM Cairo. At ang Vice Mayor's League of the Philippines, nakipag-participate din, magkakaroon din sila ng National Summit sa October 22 to 27. At ang ating culminating activity, ang pinakahuling activity, ay yung ating National Summit on Children. Doon nakikita ninyo kung paano sila ang magpapatakbo ng summit. Sila ang nag-iisip anong mga issue na gusto nilang ilahad sa mga legislators. Sila ang magsasabi paano natin dapat patakbuhin ng isang summit para hindi lang puro usap-usap. Kailangan pag-uusapan natin doon ano ang resulta doon sa mga nakaraang mga summit. Ay sila ang magsasabi na sapat na o hindi sapat ang ginagawa ng buong governance. Kasi gusto ko rin bigyan ng recognition or I want to recognize yung mga agencies natin na nagbibigay ng mga programa. No? For example, gusto ko nang ibanggit ang DepEd, meron silang, gusto kong iulitin ulit, DepEd, ang Child Protection Policy, Department of Agriculture, DOH, yung ating NAPC, the National Anti-Poverty Commission, may mga batang sektor doon, no? At iba pang mga ahensya. Ngayon ang gusto lang ibalik, huling-huli na lang, meron tayong isang ASEAN Children's Forum. Alam natin na mga kabataan ng Pilipinas ay hindi lang pang-local, pang-international pa ang kanilang mga representation. Kaya sila ay uma-attend natin ng ASEAN Children's Forum at doon inilalahad nila, binibigay nila kung ano yung mga ginagawa ng Pilipinas, i-share nila, at nakakaalam din sila kung ano yung mga ginagawa ng ibang mga country. So, Eric, isulong natin ang ating adhikain, palakasin ng ating kabataan dahil sila ang pag-asa ng ating bayan. Sa ganang amin sa tindig, isa sa kasanayan namin sa aming mga gawain ay kaisa at kabahagi na namin ng aming mga kabataan sa larangang aming ginagalawan. Bilang bahagi ng alpha o simula ng kanilang pundasyon, awareness ang taguri doon. Yan po ang unang bahagi ng Balitaan sa Rembrandt, October 3, 2014.